mangyayari? Ano kung tingin niyo yung mga pwedeng scenarios? Doon sa impeachment ni Sara. Impeachment ni Sara. Well, kapag ang impeachment case ni Sara Duterte ay sinimulang dinggin sa June 2, katulad na sinasabi ni Senator Chis Escudero, ay patay na ang nasabing impeachment case na yan kasi wala ng panahon ang present Senate nito ay matapos hanggang June 30. Kasi maliwanag sa Rule 44 ng Senate Rules mismo na kapag ang Kongreso ay nag-terminate o natapos ang kanilang Congress sa panahong ito, hindi na po pwedeng i-take up pa yung previous matters and proceedings. Ibig sabihin, yung nakabimbi na mga kaso, mga nakabimbi na mga bagay na dapat na tinitake up ng present Senate, hindi na pwedeng buhayin doon sa bagong Senate. Maliban na lamang kung yung bagong Senate ay bubuhayin nila muli ito. Pero kung ito'y bubuhayin nila, ikukonsider yan na as if they were presented for the first time. Na sa kasong ito ng impeachment ni Ms. Sara Duterte, kung ito ay tatanggapin ng new Senate, mangyayari yan na parang bagong impeachment case ito na ipinapile sa bagong Senado. Na siyempre, nasasabihin naman ni Ms. Sara, hindi na po pwede yan. Sapagkat kung may bagong impeachment case, sakop ito no tinatawag na pagbabawal sa ating saligang batas na hindi pwedeng magkaroon ng dalawang impeachment case sa loob ng isang taon. Nang ibig sabihin, sa loob ng isang taon, isang impeachment case lamang ang pwedeng isampa sa isang impeachable official. So ang mangyayari, dapat yung same impeachment lang pero matatransfer sa new Senate? Ganun? Yes. Para hindi mangyaring dalawa? No, kahit na yung same impeachment case ang ibibigay sa bagong Senate, iyon ay ituturing na bagong kaso. Hindi ito ituturing na lumang kaso, kundi ituturing itong bagong kaso as if they were presented for the first time. Kaya ang mangyayari niyan, sa loob ng isang taon, parang lumalabas na dalawang impeachment case ang isinasampa laban kay Ms. Sara Duterte na ipinagbabawal ng ating saligang batas. Kasi maliwanag din sa rule ng Senado na yung mga bagong senador, they are not bound by the actions and deliberations of the old Senate. Nang ibig sabihin, kung tayo mga bagong senador, hindi tayo gapos ang ating mga kamay para dinggin o gawing mga ginagawa ng dating mga senador. So, yun nga. So, hindi pwede, sir. Kung June 2 ang sisimulan nila, kukulangin ng panahon kasi kailangan mong pasagutin si Sara Duterte. Kailangan niya ng 10 araw. 10 araw ang binibigay ng rules nila. 5 araw naman para sa prosecutor para sagutin yung sagot ni Sara Duterte. Pagkatapos magkakaroon pa siya ng mga deliberations yan. Baka kulangin talaga ng panahon kung sa June 2 sila magsisimula. Ngayon, ang pinakamagandang gawin nila siguro ay tanggapin nila na humingi sila ng permiso sa Pangulong Marcos na magkaroon sila ng special session. Kasi sa special session, bahala na in 23 senators na sila ang mag-decide kung dapat ilang ipagpatuloy itong impeachment case nito ni Ms. Sara Duterte. Pero kung special session, sir, parang hindi ba magmumukhang parang mamadaliin para mahabol na matapos before June 30? Well, talagang yung consequence. Well, talagang ganyan. Politika kasi ito, no? At saka, siyempre, hinihintay din naman ng taong bayan ano ba mangyayari. Kasi sayang naman yung ginawa ng House of Representatives, ano? Na kung on basis of technicalities, ay hindi matutuloy itong impeachment case nito ni Ms. Sara Duterte. Ang sinasabi naman ng iba, na kasi daw ang impeachment court ay para ding regular court na pag nagpalit ng judges o nagpalit ng justices, ay tuloy lamang ang kaso. Pero magkaiba po kasi yung impeachment court at saka regular court. Ang regular courts, sila ay may panuntunan sila doon sa tinatawag na rules of court. Sila ay sumusunod sa rules of court. Dito sa impeachment case nito, ang Senado may sariling rules. Hindi pwedeng gamitin yung rules of court dahil sa may sariling rules ang Senado. Kung walang sariling rules ang Senado, pwede na gamitin nila ang rules of court in suppletory character na pwede sila maging basehan nila yung rules of court. Pero dito, may sariling rules ang Senado na sinasabi mismo na talagang pag natapos ang Congress mo sa panahong ito, tapos na yun. Tapos na rin ang lahat ng mga nakabimbin mo mga kaso, mga proceedings na tinatawag. Maliwanag na sinasabi kasi ng Section 123 ng Senate Rule 44, all matters and proceedings pending in the present Senate shall be deemed terminated upon the creation of the new Senate. Maliwanag na maliwanag yun. So talagang it's now or never. Dapat before June 30 talagang matapos and mag-special session. Yes, oo. Para itong panahong ito, at least meron pa silang February, March, April, mga 4 months pa. At palagi ko naman sa loob ng 4 na buwan, ay baka matapos nila yan. Hindi naman siya parang minamadali, sir. Hindi naman. Oo, may time naman yan. Tsaka, mahaba rin naman yung
yung mga articles of impeachment na ginawa nila, 7 articles yan. At saka mangyayari kasi niyan, bawat article pagbubutuhan nila. So matapos ang mga hearing, tatawagin ng presiding officer ng mga senador, o Senator A, how do you vote for Article 1? Ano ang boto mo sa Article 1? Guilty or not guilty? Article 2, tatanungin naman sila. So, alin man doon sa article na yon na mapatunayang guilty si Sara, patatanggal siya. Pero kung kahit isa lang doon, pero kung lahat ng articles masabing not guilty, wala siya, hindi siya matatanggal doon. So bagay, more than enough time. Yung kay-Erap naman parang ganun. Yung kay Erap, halos halos ang buwan lang, 2 buwan lang yun eh. Hindi masyado nagtagal yun eh. Kaya palagay ko kayang-kaya yan kung sisimulan agad nila. Kasi definitely, kung new Senate na after June 30, papasok na doon yung sinasabi ninyo na, yun nga, pangalawang impeachment. Na hindi pwede. Yes, kapag nagkaroon ng panibagong Senate na silang didinig, parang lalabas na bago ito, as if presented for the first time. Yung kasi yung phrase na yun ang nasa rules na medyo delikado doon, as if presented for the first time. At saka yan, ay nilinaw din yan at tinanggap yan ng ating Korte Suprema sa kaso nung Javier versus Senate at saka yung Garciliano versus House of Representatives na talagang sinight yan ng ating Korte Suprema na dapat ito ay susundin ninyo ito dahil sa kayo mismo ang gumawa ng rules na yan na lahat ng mga proceedings ninyo ay terminated upon the termination of your Congress. Okay. And kapag in-insist pa rin yun, pwedeng mag-Supreme Court. Yes, may magandang dahilan si Sara